Magandang hapon po. Buong puwersa ang GMA Integrated News ngayong long weekend para ihatid ang mga pinakasariwang balita kaugnay ng Barangay SK Elections at Undas. Tututukan natin ang live updates mula sa COMELEC, bus terminal, pantalan, sementeryo at mga pangunahing expressway. Mas maigpit ang ipinatutupad na seguridad ngayon sa isang bayan sa Masbate kasunod ng 2 insidente ng pamamaril. Ayon sa COMELEC, may kaugnayan yan sa barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa update sa paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon, nakatutok live si Mav Gonzales. Mav? Ivan, Pia, bisperas na ng eleksyon pero meron pa rin daw natatanggap ng mga sumbong ng election-related na mga violations itong COMELEC kagaya na lang ng vote buying dito sa Malitbok, Bukidnon kung saan isa ang inaresto ngayong hapon. Doon naman daw sa Rojas, Capiz ay merong nahuli na isang abandonadong van na may naglalaman na 1,000 peso bills na aabot sa halagang 600,000 pesos pero iniimbestigahan pa raw ng COMELEC kung ito ay gagamitin sa vote buying dahil walang nakuhang election paraphernalia sa loob ng van. Pinasok at pinagbabaril ang bahay ng isang kandidato sa pagkakapitan ng Barangay Cancahorao sa Baleno, Masbate noong Huwebes. Walang natamaan pero sugatan sa umano'y pambubugbog ang apo ng kandidato. Inaresto sina Richard Laurio at incumbent barangay chairman na si Jovenir De La Rosa na ang asawa ay kandidato rin. Nakalaya rin si De La Rosa matapos magpiyansa. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuha ang kanilang panig. Noong Biyernes naman, isang lalaki ang nakaligtas sa pamamaril sa barangay Songong. Pinaghahanap pa ang 3 sospek. Allegedly po, ang gamit na sasakyan ng mga sospek is kasi naplakahan nila pinaniniwalaan na pagmamayari po ng Vice Mayor dito sa municipality ng Baleno. Politika ang nakikitang motibo ng pulisya sa magkasunod na pamamaril. Kinumpirma ng COMELEC Masbate, kinokonsidere nilang election-related incident ang 2 insidente. Pinuntahan naman ng GMA Integrated News ang bahay ng Vice Alcalde pero walang humarap na tao. Dahil sa insidente, hihigpitan pa ang seguridad sa Baleno. Ganoon din sa Abra, kung saan personal na nagbigay ng direktiba sina COMELEC Chairman George Garcia at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na panatiling payapa ang eleksyon. May 29 namang electoral board members na nag-withdraw sa probinsya at pinalitan ng mga pulis. Ivan, Pia, kasasabi lang ngayon ng COMELEC na meron silang sinasurveillance na hindi bababa sa isang gobernador at 13 mayor sa Luzon, kung saan sa bahay daw mismo ng mga opisyal nagaganap ang vote buying. Pero hindi muna nila pinangalanan ang mga opisyal na ito. Balik sa Ivan, Pia. Maraming salamat, Mav Gonzales. Fully booked na ang ilang bus pa probinsya pero may mga pasahero nagbabakasakali pa rin na makabiyahe. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, ilang oras na paghihintay ang binuno ng mga biyaheng Bicol na ngayon pa lang bumibili ng kanilang ticket dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 10 pa lang ng umaga, box office hit na ang pila para sa ticket pa Bicol. 2 oras pumila para sa advance ticket sina Tessie at kanyang kapatid na uuwi sa Bulan, Sorsogon. Okay lang po. Opo, basta sigurado makakuha. Chance passenger naman si Marla na gusto sanang makabiyahe ngayong araw. Fully booked na raw kasi ang bus company hanggang October 31. Nagbabakasakali kaming makakakuha ng ticket. Ayon sa pamunuan ng PITX, ngayong weekend dinaasahan ang peak ng pagdagsa ng mga pasahero. Mahaba rin ang pila ng mga uuwi sa Cagayan at Pangasinan. Gayon din ang mga uuwi sa Lucena sa Quezon at Calamba sa Laguna. Sabi ng bus company, sapat ang kanilang bus pero na-traffic lang daw ang ilang unit. Hindi namin alam na ganito yung pila. Kaninang madaling araw, mahaba na rin ang pila sa terminal sa Cubao, Quezon City patungong norte. Ang iba, go na raw kahit standing. Pia, sa mga oras na ito, makikita natin na mahaba pa rin yung pila ng mga pasahero na bumibili pa lang ng ticket sa ngayon. Kaya naman ayon sa pamunuan ng PITX ay nagdagdag na sila ng 27 Bicol trips ngayong araw. Pia? Maraming salamat, Von Aquino.
Balikan po natin ang Batangas Sport kung saan punuan pa rin sa mga humahabol sa biyahe para makaboto bukas. At nakatutok live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Ivan, tama yan. No? Patuloy lang yung mga pasaherong humahabol dito sa Batangas Port. Isang araw nga bago yung nakatakdang barangay at SK elections. Mula sa klase, nagmadaling humabol si Jason sa biyahe pa Victoria Oriental, Mindoro. Pagpasok sa loob, apaw ang mga pasahero sa ticketing area. Nangangamba ang ilan na hindi makaboto bukas kung aabutan ng siyam-siyam sa pantalan. Pinapasok nila kasi may bata. Pinapasok kami. Nanghihinayin din ako sa pagboto. Kalisa sa karapatan ko po yun eh. Kaya may ambulant teller na nag-i-issue ng terminal ticket para maibsa ng mahabang pila. Mas sistematiko nga naman para maibsa ng singitan. Paalala ng Philippine Ports Authority sa mga lehitimong representative ng shipping lines bumili ng ticket. Ivan, base sa tala ng Batangas Port, pumalo na sa mahigit 46,000 yung outbound passengers na nagsipagtawid dagat simula yun ng Biyernes hanggang kaninang alas 3 ng hapon. Ivan. Maraming salamat, Paul Hernandez. Bukod sa mga maagang dumalaw, may 30 libing din na humabog ngayong araw sa Manila North Cemetery bago ito pansamantalang ipagbawal. At nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Pia, kahit wala sa traditional na dalaw sa mga yumao, dagsa mga bisita dito sa Manila North Cemetery ngayong linggo, October 29, saktong bisperas din ng barangay at SK elections bukas. Wala pang undas pero ganito na karaming tao ang bumibisita sa Manila North Cemetery. Ang pamilya ni Rita binali ang tradisyong at 31 ng gabi dumadalaw para iwas siksikan. Ngayon walang trabaho, ngayon na kami pumunta. Alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lang ang dalaw mula bukas hanggang November 2. Bawal ang pagdadala ng mga patalim, armas, alak, baraha, speakers, pintura at lighter. Huling araw ngayon bago ang pansamantalang pagbabawal sa libing, kaya may hindi bababa sa 30 libing ang humabol. So doon po sa mga hindi aabot, ay aasahan po nila na magkakaroon po tayo ng cut-off doon sa gate. Doon sa mga kapasok ng 5 o'clock ay bibigyan na lang po sila na hanggang 7 o'clock. Kaninang umaga, inikutan ng NCRPO ang labas at loob ng Manila North Cemetery. Dito sa Metro Manila, we employ the highest security despite of mababa ang threat level dito. In fact, in terms of election, zero tayo, green. Okay? So wala tayong wala tayong election areas of concern. Sa kalapit na Laloma Catholic Cemetery, konti pa lang ang dalaw. Kung nagbabalak namang bumili ng bulaklak, 40 hanggang 60 pesos na ang itinaas ng kada bundle sa Dangwa sa Maynila. 200 pesos ang pinakamura at ayon sa mga nagtitinda, posibleng tumaas pa ang presyo bukas. Pia, kumpara sa buong maghapon, mas marami na ngayon yung umuuwi kesa tumutungo dito sa Manila North Cemetery. Paalala naman ng pamunuan ng North Sem, yung mga nakumpiskahan o makukumpiskahan ng mga ipinagbabawal, maaari lang ninyong mabawian simula November 3. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, abiso sa mga motorista pagkatapos ng undas ay naasahang simula rin ang uwian sa Kabaynilaan. Tataas ang toll sa SLEX at MCX. Kung magkano? Alamin sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina? Ivan, epektibo na nga sa November 3 ang taas singil sa mga toll dito sa South Luzon Expressway.
Pagkatapos ng undas na inaasahang simula ng pagbabalik kamay-nilaan ng mga motorista, tataas sa November 3 ang toll ng mga motorista sa SLEX. Galing Alabang at Pacalamba, 10 pesos para sa Class 1, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3 vehicles. 4 pesos hanggang 8 pesos naman ang dagdag para sa mga mula Calamba pa Santo Tomas, Batangas, depende sa sasakyan. Sa Muntinlupa, Cavite Expressway naman, 1 peso hanggang 3 pesos ang price hike. May ilang motorista na humihiling na ipagpaliban muna sana ang toll increase. Sana hindi. Kung tataas ban, konting taas, siguro acceptable. Sabi ng Toll Regulatory Board o TRB, matagal nang nakabinbin at kailangan ng ipatupad ang toll increase. Noong pa pong 2012 and 2014, naihain ang mga petisyon na to. Karagdagang income or toll fee upang matustusan naman po nila ang lahat ng kanilang mga improvements, kagaya po ng ating expansion ng mga lanes, yung ating skyway extension. Ivan, sa mga babiyahe naman dito sa South Luzon Expressway, maluwag ang daloy ng trapiko rito mula pa yan. Kaninang tanghali, wala rin tayong namataan na anumang build-up ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son.